Okay, so good day po my fellow taong bayan, and for today po, ang una po nating video is papag-usapan muna natin tong privilege speech ni Senator Chis Escudero kahapon September 29, 2025. So yung title po ng speech niya is "Huwag Magpadala sa Script at Sarsuela" ni Martin Romualdez. And just a quick reminder lang po, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. And of course, i-like din po yung video na to. At kung gusto niyo po supportahan yung YouTube channel ko, pwede niyo po yan gawin by becoming a member of the channel. Okay? So far, nasa 36 members na po tayo. At yung tinawag ko po sa samahan natin dun sa membership group natin is Associates for Truth. Change ko na po from Associates to Associates for Truth. Okay? So kung advocate po kayo para sa katotohanan, para sa patas na governance, hopefully po makonsider nyo, masuportahan or makasali po kayo sa membership, kasi yun din naman po yung one of the main advocacies ko dito sa channel ko, to help spread the truth in relation to legal explainers po sa mga current events sa bansa natin. Okay, ngayon start na po tayo sa discussion. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sa'yo. Sa mga nakarang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila pilit na ginagawang panakitbutas, ika nga at fall guy, at diversyon ang mga senador palayo sa Kamara at sa mga tunay na may sala. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantayin sa kanila, mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Simple ang patunay dito. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa Kamara? Yun nga, that is actually a very good question, di ba? Na parang, well, it is highly unlikely na walang congressman involved, considering na yung legislative branch po natin, it is a bicameral branch of Congress. There is the Senate and the House of Representatives, and both houses na yun involve yun sa budget making process. Kaya agree ako doon sa sinabi ni Senator Chis na parang imposible na walang napangalanan na congressman po. Okay, anyway, tuloy po tayo. Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Mas kinaklaro naman kung inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Umaasa sila na maiibsan ng galit ng tao sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan. Wait lang. Comment lang. In fairness din po sa mga student activists natin, ang ano din po ang witty din po talaga ng mga nagagawa nilang mga placards at yung mga songs na ganun. Di ba? Instead na parang mainis ka, matatawa ka na lang I mean, dun sa song na yun parang nakatawa. But of course, dapat magalit po tayo or maging advocates po tayo against corruption. Di ba? But again, yung point ko lang po, creative din talaga yung mga student activists natin. May kita natin yung creativity po ng mga Gen Z. Di ba? Kung saan nagagawa nilang or napapakita nila na entertaining din po maging aktivista at this day and age. Okay, anyway, tuloy po tayo. Bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na at nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. May video rin po pala tayo tungkol dyan sa notary issue na yan, kung saan I emphasize na it is irrelevant already considering everything that has transpired, kung saan nanumpa na si Sergeant Orly sa Senate Blue Ribbon hearing at sinabi niya lahat ulit yung statement naman niya doon. So panoorin nyo na lang po kung gusto nyo mas maintindihan yung discussion doon. Hindi ba si Sergeant Gutesa lamang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo? Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin
Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. For the record, ang binabanggit po natin Representative Elizaldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Wala kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico, hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya? Hindi naman gagalaw yun kung walang, siyempre hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. Just the House Speaker. Ginoong Wait lang, mag-comment lang din po. In fairness po kay Mayor Magalong, no, sobrang po siya, mahinhin po siya magsalita. Pero kahit po mahinhin siya, parang tumatagos yung niya, mga statements po niya. In other words, may dating basically. Lalo na kung makita po niyo yung isa yung tungkol dun sa Davao Occidental na flood control issue, yung sinabi niya na paprangkahin daw niya yung DE, tapos sabi niya ipapakulong kita. Pero the way he delivered it, sobrang hinhin po nung tonation niya. Pero yun, may dating po talaga. Tapos yung reaction ng DE, parang nagulat din siya. Anyway, yan lang po yung observation ko, personal observation ko kay Mayor Magalong. I'm not saying mali po yun. Yung point ko lang po, doon natin makikita talaga na iba-iba yung style ng bawat tao, how they deliver their message, their speech. But despite their differences, may dating pa rin po talaga. Diba? Kasi meron ding iba na sobrang ingay, pero wala naman dating. Pero kay Mayor Magalong, tahimik lang, mahinhin, pero may dating, may sipa. Basically po yung point ko. Okay, tuloy po tayo. Pangulo, pahintulutan niyo po ako magkwento ng konti upang patotohanan ang mga salitang ito. Taong 2023 nung tinalaga si Ginoong Kiko Laurel bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Okay, I think Bilang that is suporta all sa kanyang naman mandato, yung main tinanong ko point. noon. Okay, so unang-una po kung ako tatanungin ninyo yung observation ko dito sa speech ni Senator Cheese Escudero is that, of course, this is clearly a political speech, diba? Kasi yung main point po niya dito, bakit naman daw lahat ng attention currently is dinadivert or tinatarget lang yung senators, diba? Considering may mga pinangalanan din naman pong congressman sila spouses Diskaya, pero after nun, tinry agad na ipa-discredit sa mata ng publiko yung mag-asawang Diskaya and then na-divert na lahat ng attention sa mga senators na lang. And kaya po yan naging political speech kasi if you're a political speech, of course, you want to influence other people with your ideologies, diba? Your political ideology. So dito si Senator Cheese Escudero, he is trying to even out the field ulit, so to speak. Kasi ngayon nga, lahat ng attention is nasa Senate lang, pero in-emphasize niya na dapat meron ding panagutan yung side ng House of Representatives. Hindi pwedeng sila lang kasi yun nga, bicameral yung system natin, yung Congress natin, both houses naman po are involved in the budget making process. So it's very unlikely or unreasonable po na magbibigay tayong conclusion na puro senators lang yung involved. Diba? In other words, ang point po ni Senator Cheese is dapat managot din at maging accountable yung Congress, yung House of Representatives at hindi lang yung Senate. Diba? So again, that's a political speech because he is trying to influence now us, the people, the taong bayan, na dapat lahat sila managot, hindi lang yung Senado. Basically, yun yung summary talaga niyan. Okay? Because, of course, diba, we all know that this is a corruption issue, a very big corruption issue that our country is currently facing. And I 100% agree with Senator Cheese's statement na imposible po talaga na walang congressman na involved. Diba? Kasi yung Bulacan 1st District Office, that is actually the district of a sitting congressman. Yung mga senators, national level po yan yung trabaho nila. So wala silang actually direct supervision dyan sa mga districts na yan. Yung may control po talaga dyan is the House of Representatives, yung district representatives or yung district congressman. Kaya nga po ang tawag sa mga members ng House talaga ay representatives kasi they represent the people of their district. Therefore, again, it is unlikely na yung district representative ay walang involvement doon because, of course, he is the one who is taking care of his district. Diba? And again, the senators are only on a national level supervision. Yun po yung gusto i-point out talaga dito ni Senator Cheese Escudero. Okay? Batandaan po ninyo lahat pa lang naman po itong pinapag-usapan natin are all allegations. Wala pong sinasabing guilty talaga yung district congressman dun sa district nila Engineer Alcantara, D. Alcantara and Engineer Hernandez. But yung point ko lang po, I agree with Senator Cheese na unlikely walang kinalaman nga talaga yung House of Representatives. Diba?
Sa House of Representatives kasi, usually, yung budget po talaga niyan ng bawat distrito, bawat congressional district, limitado lang po yung napapasok dyan na pondo pag ibibase lang po natin dun sa National Expenditure Program or the NEP. Yung yung programa na pinepresent ng Office of the President ng Executive to the Congress. So again, let me rephrase lang. Pag galing po sa NEP ang budget pa lang, initially niyan, limited lang yung pondo. So let's say 1 billion lang supposedly yung pondo ng Bulacan 1st District. However, due to multiple insertions, dyan po yan ngayon na inflate or nabobloat ng sobra yung pondo ng isang congressional district. Okay? Masasabi ko lang po dyan, based from my personal experience as a former congressman, former representative, party list representative po, ang may power po talaga niyan to determine kung ano yung mga actual insertions, final insertions is of course, unang-una po dyan is the chairman of the Committee on Appropriations. Kasi yan po yung trabaho ng Appropriations Committee, di ba? Ayusin yung pondo, kung saan po ilalagay yung pondo, kung sa district ba na to, kung dito ba sa program na to. So in other words, my main point lang po talaga, malaki po talaga yung tsansa na may involvement dito sila Congressman Zaldico kasi siya yung chairman ng Committee on Appropriations. Therefore, siya po yung may final say. Okay? But again, tandaan po ninyo, these are still all allegations pa lang naman po. I'm just explaining to all of you po, my fellow taong bayan, kung ano ba yung procedure niyan sa Committee on Appropriations. Diba? Ganyan po yan. Hindi lang naman sa Committee on Appropriations. Even in other committees po, yung may final say po niyan is of course the members of the committee, pero yung may kapangyarihan po to basically steer the direction kung ano yung magiging actions ng committee is the chairman. Siya po yung may power niyan. Tapos, siya na bahala niyan dumiskarte kung paano niya mapapa-approve sa iba't ibang members ng committee. That's how the committees po natin in the House of Representatives works. Okay? So again po, ulitin ko lang, the chairman has the final say in a sense, considering that he is the presiding officer of the committee, therefore he has the power to steer the direction kung saan pupunta or kung ano yung actions na gagawin ng committee. And then, yan, siya na po bahala nga dumiskarte, mag-lobby kung paano mapa-approve sa the rest of the members ng committee. Okay? Mga diskarte po dyan, kanya-kanya po yung lobby, baka bigay ng pabor dito left and right para pumayag. So, yan lang po. Gusto ko lang i-share po sa inyong lahat yan. So, tandaan po ninyo, ito pong sinasabi ko, ito yung mga personal experience ko before kung paano nilalakad or mapa-approve yung mga certain measures and actions in different committees po sa House of Representatives natin. Dito po sa Committee on Appropriations under the leadership of Congressman Zaldico, it could be different but it could also be the same. But yun, I cannot give a conclusion as to that. Antayin na lang po natin kung ano yung maging actual na findings nitong una, yung Senate hearing, Senate investigation, and then eventually yung mga filing of appropriate criminal cases. Okay? But again, ang important, tandaan po natin, we are still all in the allegations and investigation stage pa lang po. Allegedly pa lang po to in English or in Tagalog pa, puro pa lang to daw yung pinapag-usapan natin. Okay? Yung isa sa mga nakuha kong conclusions from the speech dito ni Senator Chis Escudero, yun nga po, dapat lahat ng involved maging liable. Wala pong selective justice basically. 'Di ba? Kasi yung example, although hindi na natin na-play dito pero kung panoorin niyo po ng full tong speech niya, yung isa po niya in-example dito, bakit daw yung mga assets ng senator na freeze agad, pero yung mga congressman, wala. 'Di ba? So, doon pa lang makita natin, gusto talaga niya maging patas sana yung treatment to all those individuals na mga napangalanan or those na allegedly involved dun sa anomalous transaction sa Bulacan District Office issue, 'di ba? Kasi kung tatandaan po natin, we have what we call the Equal Protection Clause po in our Constitution. Yan po yung second part ng due process clause ng Bill of Rights natin. Nasa ano po yan? Section 1 of Article 3. Okay? So, yung first part po niyan is that no person shall be deprived of his right to life, liberty, or property without due process of law. And yung second po dyan, no person shall be denied equal protection of the laws. Okay? Yan po yung Equal Protection Clause. And when you say Equal Protection Clause po, in the simplest way I can explain that is that dapat po yung mga individuals or subject matter who are similarly situated should be treated similarly, 'di ba? So kung lahat po kayo ay ngayon na allegedly involved dito sa mga anomalous transactions na to, dapat po lahat kayo similarly treated sila, 'di ba? Wala pong selective justice nga. So kung pinangalanan yung mga congressman at pinangalanan yung mga senador, tapos yung mga senadors is nagkaroon ng freeze order,
So sa side din po ng congressmen, sana magkaroon din ng ganun kasi yun nga, equal protection. They are both naman na alleged na involved nga dito sa flood control issue sa Bulacan 1st District. So yan po yung tinatawag na equal protection clause natin. Kasi in one case po, the Supreme Court decided na if individuals who are similarly situated, tapos iba yung pag-prosecute sa kanila or pag-treat sa kanila ng prosecution, pwede po yan makonsider as malicious prosecution and a violation nga po of nung tinatawag natin na equal protection clause of the Bill of Rights po ng 1987 Constitution. Okay? So in other words po, yung pinaka main point ko lang talaga dito ay dapat managot po ang lahat ng managot, 'di ba? Hindi po dapat senador lang at hindi po dapat congressman lang kung mapatunayan naman talaga later on na may involvement sila. And even din po during the investigation stage, dapat imbestigahan din po ang lahat ng allegedly involved na in a fair way or in a patas way, 'di ba? Kung ano yung ginagawa sa senators, ganun din po yung gawin natin sana sa congressman kasi parehas lang naman po yan silang dalawa na allegedly involved in these corruption issues, 'di ba? Wala po dapat tayong pinapaboran, wala na po tayo dapat yan parang pinoprotektahan kasi at the end of the day po as public servants, ang trabaho po nila is supposedly not for their own personal benefit or that of their friends but for the benefit po of the Filipino people, 'di ba? Kasi tatandaan po natin, public office is a public trust, okay? So again, dapat po maging patas and those similarly situated should be treated in a similar manner, okay? So hopefully, klaro po yan. And abangan po ninyo after nito, more or less an hour after nito, meron din po tayong isa pang video yung tungkol naman sa independent director issue nung asawa ni Senator Marcoleta dun sa insurance company kung saan may transactions po yung mag-asawang Diskaya or yung mga kumpanya po ng mag-asawang Diskaya, okay? More or less 1 hour after uploading this video po yan. Kita-kits po tayo doon. Bye-bye!